Naku po mga kababayan ko, may nagdebunk po sa atin. Etong tago na lang natin sa pangalang Madam Bondat. Aba, mukhang mataba na naman ang bulsa ni Madam Bondat Biruin nyo mga kababayan ko, sa dinami-dami ng mga influencer na nagsalita doon sa ginanap na rally, ako po yung napili ni Madam Bondat na idibang. Bakit? Ako lang ba yung masakit magsalita? Diba? Mga kababayan ko, palibasa kasi to si Madam Bondat, takot bumanat kay Mima Alicia, takot bumanat kay JDV, takot bumanat kay Chris Ulo, takot bumanat. Hindi niya magagawa yon mga kababayan ko. Sapagkat mga kababayan ko, yung akin lang po ang tumagos sa puso ni Sara Duterte. Yung boss nila. Mga kababayan ko, tumagos Paglusot dun kay Sara, yun, sapul sa dibdib. Ouch! Anong kasakit mga kababayan ko. Kaya panoorin natin tong video na to mga kababayan ko ni Madam Bondat, no? Ito po mga kapatid, panoorin natin. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Iwan yung anak niya dito. Bumiyahe ng Canada para tumagturo. Masakit, di ba? Ang kinikwento ko po dito na dinidibunk ni Madam Bondat, yung kwento ko po patungkol doon sa patungkol doon sa teacher ko na nag-ibang bansa, no? Ito kwento ko lang, no, para malaman din niyo. Disappointed po kasi ako. Hindi sa government natin, mga kababayan ko, kundi doon sa DepEd Secretary. Mga kababayan ko. Totoo lang, nung elementary po ako, this is my favorite teacher. Mga kababayan ko, favorite teacher ko to na elementary ako Hanggang sa nag-high school ako, nakatapos ako, andyan pa rin siya, nagtuturo pa rin. No? Wala, binata pa siya, wala pang asawa, mga kababayan ko. No? May pangarap tong teacher ko. Kaya naikwento ko siya to. So sobrang nasaktan ako, hindi para sa teacher ko, kundi dun sa anak niya na maaga nilang kumbaga bata pa lang umalis sa ibang bansa yung mga nanay at tatay nila. 'Di ba? Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Mga kababayan ko, kaya nalulungkot ako kasi at age of I think 12, 13 nung anak ni Sir Dennis ay nilisan niya yung Pilipinas, iniwan niya anak niya para magtrabaho sa ibang bansa. Mga kababayan ko, yun yung story nun yun ang story nun, mga kababayan ko. Kaya, naikwento ko siya. Ang ini-insist ko po dito, na idinidebunk po sa akin ito, pinupukulan po niya ako, yung tungkol sa sinabi ko. Number one, mga kababayan ko, ano nga ba ang naging problema ng mga teachers natin? Totoo to, mga kababayan ko. At paano ito sumentro kay Sara Duterte? Ito yung hindi ko na ipaliwanag ng overwhelming. Doon kasi last dapat ako magsasalita. Mga kababayan ko. Ito hindi na ipaliwanag. Hindi ko na ipaliwanag doon. At ito po yung kinuha niyang content laban sa akin kasi teaser lang yun na ibigay ko. Mga kababayan ko. Bakit nga ba ako disappointed kay Sara? At itong tao na to, mga kababayan ko, ay pro Sara. Bakit? Tingnan nyo pagkakaiba namin, mga kababayan ko Uunahin ko tong banat niya na to. Panoorin natin. Tayo nawawala dito sa Pilipinas. Ayun, narinig niyo yun, ha? Yan, ito tinawanan ako, di ba? Dahil sa teacher ko na umalis sa ibang bansa, mga kababayan ko, tinawanan niya ako dahil sinabi ko daw na umaalis daw dahil kailangan daw magtaas ng sahod ng mga teacher kasi dahil sa pagtaas ng ating mga bilihin. Ito mga kababayan ko, real talk lang tayo. Tuloy natin. Narinig niyo yung sinabi niya? Naka-wait lang. Sarap ng ensaymada. Kita mo, kakain ka pa ng ensaymada pa, atakihin ka na niyan. Pakinggan natin yung drama nito. Yummy yan. Ang bongga naman daw kasi. Ulitin natin yung point niya. Sige. Wait lang. Ang una daw, natabaho dapat ng... Kita mo, di na maintindihan sinasabi mo. Kung tapatapusin mo muna, ngumuya ka muna, lulukin mo muna yung kinakain mo. Diba? Subukan lang, tas paliwanag ka ng paliwanag. Hindi matatapos yan.
Eh baka, dalawa na nga yung dalawa na nga yung bibig mo. Dalawa na yung bibig mo, 3 hingahan mo. Di ba? Ngongo ka pa din. Tuloy. Dapat sa'yo tayo, ipataasin ang sweldo ng mga guro. Bakit daw? Bakit? Ano, napuno ka ng Hindi kasi, ano, hindi ko alam kung matatawa ako dito sa banat niya sa akin na to o magagalit ako eh. Kasi beginning pa lang, ngongo ka na. Ang umumuya ka pa. Parang hindi ka na makahinga nung binabanggit mo pangalan ko. Ang galing din ito, nakakatawa talaga to. Tuloy natin. Ay, mga Lord. Kaya yan ang purpose ko, kaya nilagyan ko ng subtitle dito. Kasi hindi maintindihan. sa dami na sinusubong insimada. Tuloy ka na. Umayos ka nga dyan. O sige, tuloy mo na. Sagot ng chika mo. Sige, go. Kasi daw tumataas ang presyo ng mga bilihin. Correct. Tama ka dyan. Palakpakan naman natin mga kababayan ko. Tumataas ang presyo ng bilihin. Opo, bilihin. Tama po yan. No? Biruin mo. Yan ang idadahilan mo. Sinunog mo sarili mo dito. Tuloy. Tawa siya ng tawa, no? Hindi niya ramdam, no? Mga kababayan ko, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tuloy. Oh my God. Tumataas daw kasi yung presyo ng mga bilihin. Tapos hindi pa siya nagtapos doon. Wait lang, isa pang kagat. Kung ita mo, humirit ka pa, di ba? Oh, yummy. Hindi pa siya nagtapos doon. Ang sabi niya ba, nagano pa siya, nagbigay ng anecdote about Anecdote. key teacher na kailangan mag-abroad kasi nga hindi na affordable bumuhay sa Pilipinas at kung anong etche pa ang kanyang kinuwento. So wait lang, Ano pa daw? balikan natin yung pangako ni PBBM. Ayan. Bago tayo tumuko doon sa pangako ni PBBM, pangako daw pangako Sabi niya pangako. Sabi niya pangako. Pero nais ko muna pong liwanagin, no? Mga kababayan ko, bakit nga ba umaalis ang mga professionals teacher natin dito sa Pilipinas? Sabi ni PBBM, mga kababayan ko, pangarap niya, mga kababayan ko, no? Pangarap niya na wala ng Pilipino na aalis pa sa bansa natin. Naaalala ninyo? Nung nasa Hawaii po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, binanggit niya po yan. Ang gusto niyang mangyari sa Pilipinas at hindi pangako. Mga kababayan ko, who said pangako? Walang pangako si Pangulo. Mga kababayan ko, ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at pinaka-tumatak sa isipan ko na hindi ko makakalimutan, mga kababayan ko. Pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang aalis na Pilipino sa bayan natin para magtrabaho sa ibang bansa at kung aalis man ng Pilipino, optional na lang. Tama ba ako doon? Correct me if I'm wrong. Mr. Bondat. No, Mr. Bondat, yan po sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na pangako niya na wala nang aalis na Pilipino. Walang sinabi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos o si PBBM o si Marcos Jr. na pangako. Yan po ang aking panghahawakan, mga kababayan ko, mga kapatid. Sapagkat ang sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hawaii, nung siya po ay bumisita sa Hawaii, mga kababayan ko, ang gusto niya at pangarap niyang mga mangyari sa bansa ay wala nang aalis na Pilipino para mga ibang bayan para magtrabaho sa ibang bansa. At kung meron mang aalis na Pilipino, literally the words is optional. Tama po ba ako, Madam Bondat? Basag ka dun. Basag ka dun. Oo, promise. Mas inuna mo yung paglamon eh. Hindi mo inisip yung sinasabi mo eh. Sabi ko sa inyo, yung pagkain ng insimada, ilalagay sa tiyan, wag sa utak. Kasi nung kumain kami niyan, sa Malacanang, yung hinain na merienda sa amin ni Pangulo na insimada, sa tiyan namin nilagay, ikaw kasi sa utak. And that is your biggest mistake. No? Na-debunk kita dyan. Tama ba ako?
Correct me if I'm wrong. Now, ano ba, bakit nga ba sinasabi nito na dapat ganito, ganyan, no? Meron pa siyang ganito yung teacher niya daw. Talo ka sa akin dito, promise. Alam mo, if I were you, ako sa'yo, magsasalita na ako sa media or magsasalita na ako sa social media, magde-depend na kaagad ako. Kasi bakit? Kahit depensahan mo si Sara Duterte sa paraan na alam mo, hindi mo magagawa eh. Basag eh. Totoo, basag eh. Alam mo kung bakit? Mga kababayan ko, ulitin natin yung sinabi niya dito. Oh, ito. Ayan, sige. Ay, ulitin natin sinabi niya. Para makita niyo mga kababayan ko. Sige, papakita natin. Iwan yung anak niya dito. Bumiyahe ng Canada para Ako yung nagsasalita na yan. magturo. Ang sakit, di ba? Tayo nawawa Oh, lamon ng lamon. dito sa Pilipinas. Tapos tumawa siya. Tumawa mga kababayan ko ha. Ito yung influencer na gusto ninyo. Pinanonood nyo to? Mga kababayan ko. Yung tinatawanan yung story at totoong buhay ng mga guro. Ito ba? DepEd Secretary Sara Duterte, is this your vlogger? Ito ba yung vlogger mo, Sara Duterte? Yung tinatawanan yung istorya ng ating mga teacher? Shoutout kay Munting Tining, is in here. Diba? Ito ba yung vlogger ni Sara Duterte, mga kababayan ko, na tinatawanan ng storya ng mga guro? Mga kababayan ko, ganito ang palaki ni Sara Duterte sa mga vlogger niya. Kaya tandaan mo to, Eli. Ikaw ang sisira kay Sara Duterte ngayon. Why? Because of this. Panoorin nyo. Ayun, narinig niyo yun, ha? Narinig niyo yung sinabi niya? Naka-wait lang. Sarap ng ensaymada. Mas inunang banat. Hmm. Sige. Yan. Ilamon. Yan. Ang bongga naman daw kasi. Uy, Pakinggan nyo ha. natin yung point niya. Ito yung point niya. Wait lang. Ang una daw, ito ba dapat ng DepEd Secretary ay pataasin? Mga kababayan ko, may subtitle po tayo ha. Paibasa na lang po yung subtitle. Pagpasensya nyo na po kung ngongo to dahil sa pagkain niya ng ensaymada ha. Mas inuna yung dumidikit kasi sa ngalangalan niya eh. Ilan yung ngalangalan nito? 4, mga kababayan ko. 3 layer din yung yung leeg eh. Pagpasensya nyo na, may subtitle naman po tayo. Ang sabi ng mga guro, bakit daw? Bakit? Pangit daw, pangit. Ano pangit? Ay, mga Lord. Kasi daw tumataas ang presyo ng mga Ano? bilihin. Ayan, bilihin. Alam nyo, biruin nyo, no? Tinatawanan niya pati pagtaas ng presyo ng bilihin. Buong mundo naman tumataas. Pero, Madam Bondat, mawalang galang at konting respeto po sa ating mga guro, no? VP Inday Sara Duterte, ganyan ba yung mga hinahire mo na vlogger to defend you? Para depensahan ka? VP Sara? Nakakahiya naman, no? Mr. Secretary ng Department of Education, no? Ito lang. I will give you an example. Papartidahan kita ng magandang digmaan. Diba? Ayan. Debunk mo to. Now, bakit? Ito tatanungin sa inyo. Bakit sinasabi dito, mga kababayan ko, Duterte, DepEd, pabaya sa edukasyon? Palpak ang edukasyon. Bakit? Mga kababayan ko, why? Bakit nagrarally ang mga yan? Yang mga magulang ng mga estudyante sa tapat ng House of Representatives, nananawagan sila. Bakit? Mga kababayan ko, what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? It's because, ito ang rason, pabaya sa DepEd. Bakit pabaya sa DepEd na sabi ni Kuya? Imagine niyo yan. Ang daming rason, ang daming reason ito kung bakit sinasabihan na pabaya si Sara. Napakapabaya naman talaga eh. May naging silbi ba sa bayan natin? May nagawa ba siya sa educational sector? Wala. Mga kababayan ko, wala. Ito pa, dagdag natin, mga kababayan ko. Ito, para malaman mo. Bakit nagrarally? Bakit nagrarally itong mga teacher? Ayan, Ito, bakit nagrarally itong mga teacher? Bakit? Bakit sumisigaw ng taas sahod itong mga teacher na ito? Mga kababayan ko, bakit? Number 1 na reklamo nila kung panonoorin ninyo yung balita, tumataas ang bilihin. Bakit tumataas ang bilihin? Because of inflation. Buong mundo, tumataas ang bilihin.
Mga kababayan ko, buong mundo, hindi lang ang Pilipinas. Kaya humihiling ang mga guro natin ng itaas yung kanilang minimum wage upang makasabay sila, mga kababayan ko, sa gastusin nila sa bahay. How much is the salary ng teacher 1, teacher 2, teacher 3 at doctor teacher? Mga kababayan ko, how much is the salary of the public school teacher? Mga kababayan ko, tell me, mga kapatid, bakit umihingi? Bakit umisigaw yung mga guro natin ng taas sahod? Bakit? Mga kababayan ko, di ba? Salamat po sa pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, President Bong. Maraming salamat po, Manuel Goodsell. Thank you very much po sa inyo, ma'am. Nabuhay po kayo, ma'am. Bakit? What's the reason? Bakit sila nagrarally? Kailan lang to? Kailan lang po ito, mga kababayan ko, na nagrally yung mga teacher natin sa harapan ng Minjola at nananawagan kay Pangulo? Kailan lang to? Bakit? Mga kababayan ko, because alam nila ang problema natin. Sino na pag-iiwanan? Ang mga teacher. How much the teacher 1? I think, mga kababayan ko, if I'm not mistaken, mga kababayan ko, ang salary ng isang teacher 1 is 23,000. 23,000 divided by 2. Mimo 2. Hatiin mo sa dalawa. Mga kababayan ko, magkano ang teacher 1? Diba? Plus 1,000 plus 2,000 lang naman teacher 1, teacher 3. Mga kababayan ko. Tapos ang sahuran pa ng mga yan, mga kababayan ko, monthly. Hindi po kinsenas katapusan, if I'm not mistaken. Monthly. Baon pa sa loan yung mga teachers. Mga kababayan ko, totoo to sinasabi natin. Mga kababayan ko, bakit kailangan itaas? Mga kababayan ko, dahil yung ating bilihin sa Pilipinas sumasabay po sa pandaigdigang pagtaas ng presyo, lalong-lalo na, mga kababayan ko, ng bilihin. Sa buti pa nga sa Pilipinas, medyo mababa pa tayo eh. Mga kababayan ko, medyo mababa pa tayo. Kung pagdating sa bigas, medyo mababa pa tayo, unlike sa iba. Mataas na sa iba, mas mababa pa sa Pilipinas. Ang itlog sa atin, mga kababayan ko, papatak pa lang ng 10 piso. Sa iba, mga kababayan ko, pumapatong na ng 60, 40, 30. Pumunta ka sa ibang bansa, kami bibili kang ganon. Ganun katataas. Ngayon, mga kababayan ko, humihingi ng dagdag sahod yung ating mga teacher. Bakit? Kasi nga hindi na nila kayang mapunan yung pangangailangan ng pamilya nila, lalong-lalo na sa sektor ng kanilang edukasyon, mababa po ang sahod. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ko po ba nasabi yan doon? At nai-open up ko po doon sa rally. Because yung teacher ko po nung elementary, umalis na po ng bansa, mga kababayan ko, at doon na po siya na nagtrabaho sa Canada. Imbis na po yung teacher ko na nagtuturo sa public school ng mga bata ay Pilipino ang tinuturuan, ay ibang lahi na po ngayon, mga kababayan ko. Bakit? Nawawalan po tayo ng mga professional teachers right now. Yan po yung kahalagahan nila para malaman po ninyo. Ang mga guro po natin ang ikalawang magulang ng ating mga anak sa eskwelahan. Tama? Mga kababayan ko, sila po ang isa sa mga tumutulong sa atin, katuwang natin para hubugin ang ating mga anak, lalong-lalo na ang kanilang knowledge sa pag-aaral at sa edukasyon. Bakit? Mga kababayan ko, it's because yan ang kanilang gustong mangyari. Kailangan sumabay din ang pamilya nila, ang sahod din nila, alang-alang sa pamilyang binubuhay nila. Ngayon, in the reality, nangyari yon. Umalis yung teacher ko, pumunta ng Canada, sa Ottawa, at doon nagtrabaho. Iniwan yung anak niya dito sa Pilipinas. Nag-iisa. Kasama yung kanyang mga lola at tita. Sakit, di ba? Mga kababayan ko, imagine mo at age of 12 years old, lalayo yung nanay at tatay mo para magtrabaho sa ibang bansa para buhayin ka, bigyan ka ng magandang kinabukasan sa bansang ito. Yun ang totoo. Ngayon, mga kababayan ko,
Ngayon, bakit ko dapat i-address ito kay Inday Sara? Na tinatawanan nitong vlogger niya, mga kababayan ko. Oh, hindi ako nagsabi niya na, Madam Ellie, ikaw ang tumatawa. Ayan, no? Bakit kailangan ko i-address ito? Daw, bakit? Ay, nako Lord. Kasi daw tumataas ang presyo ng mga Narinig nyo, ha? bili. Tawa siya ng tawa because ang akala niya hindi seryoso to. Ang akala niya joke-joke lang to ng tao. Maraming salamat po, Ma'am Imelda Hansen. Thank you very much po. Akala niya joke. Akala niya joke, no? Biruin mo, yung bata maiwan doon, malayo sa piling ng nanay. Akala niyo po ba masarap? Kapag kausap mo yung nanay mo sa telepono, yung tatay mo sa telepono, akala niyo ba masarap sa bata yon? Ako, anytime, kaya ko mag-ibang bansa eh. Oo. Kaya ko magtrabaho sa Korea. Hindi ko maiwanan yung anak ko eh. Kasi bakit? Maliit pa. Ayoko rin. Ba? Tapos imaginein mo yung mararamdaman ng anak mo kapag wala ka na sa piling nila, nagtatrabaho ka sa ibang bansa para buhayin siya. Imaginein mo kung kaya namang gawin dapat sa Pilipinas. Tapos tatawanan ng vlogger ni Sarah. 'Di ba? Tatawanan ng vlogger ni Sarah ang kagaya nito. Na tuwang-tuwa na may umaalis na Pilipino sa bansa. Imagine that, mga kababayan ko. 'Di ba? Kung di ba naman nilamon ang utak nito ng ensimada, yung talino napunta sa tiyan. Mga kababayan, bakit? Mga kababayan ko, bakit ko dapat i-address to kay Sarah? Pipiin Inday Sara Duterte, next time, pag kukuha ka ng vlogger na pantatapat mo sa akin, tignan mo to. Diba? Haw-shaw. Ang daling basagin. Diba? Bakit ko ina-address sa'yo to? Kasi si Madam Bonda, tinatry niya i-divert yung kwento na mali ako sa sinasabi niya. Okay? Ang kinikwento niya na pinagtatawanan niya tayo. Bakit? Ito ba yung tao na gusto niyo suportahan ninyo? Ito ba yung vlogger na gusto niyo? Pues, makinig ka. BP Inday Sara Duterte, first of all, makinig ka, no? Bilang vice presidente, andiyan ka, may power ka. Bilang DepEd Secretary, pinagkatiwala sa iyo ni Pangulong Bongbong Marcos yan para tugunan, tulungan, number 1 ang ating mga guro at ang ating estudyante. Saksak mo sa kokote mo yun. Diba? Tapos tatapatan niyo ako ng ganitong vlogger, walang kwenta. Diba? Simple lang eh. Dapat ang uunahin ni Sarah, mga kababayan ko, tulungan yung ating mga teacher. Kasi pag tinulungan niya yung ating mga teacher, mga kababayan ko, tinulungan niya yung ating mga teacher, matutulungan ng mga teacher yung ating mga anak, ating mga estudyante. Diba? Ito lang yan eh. Kung ang inaatupag mo sa Kongreso, matulungan ka sa pagpapataas ng sahod ng mga ating mga guro natin, matulungan mo sa pagpapataas ng sahod at nakikiusap ka, lalong-lalo na bilang Vice Presidente at DepEd Secretary na inilalaban mo sa Kamara, diba? Sa Kamara, na magkaroon ng wage increase sa ating mga guro, papalakpakan kita. Diba? Hindi mo ginawa yun. Wala kang ginawa para itaas ang sahod ng ating mga teacher. Ang inuna mo, pagpapalaki ng pagkuha ng confidential fund, pag-ubos ng 125 million in 11 days. Tapos ganitong vlogger ipantatapat mo sa akin. Basag ka rin dito eh. See? Saan ka lulugar? Bakit nagagalit ako? Bakit nagagalit ako? Kasi umalis yung teacher ko, imbis na alagaan yung anak na dito magtrabaho. Tapos sasabihin nito, mga kababayan ko, natatawanan niya yung pagtaas ng presyo, seryoso yun. Dapat ang trabaho ni Sarah, tulungan yung ating mga guro na pataasin yung sahod. Sana nag-request ka na lang kay Martin Romualdez sa tulungan mo ko. Pataasin natin yung sahod ng sahod ng ating mga teacher. Tulungan mo ko na mapagaan natin yung trabaho nila. Tulungan mo ko as a DepEd Secretary. Kailangan ng mga bata ng edukasyon, kailangan ng ganito ng mga classroom natin. Anak ka ng pusang inang iring. Tumingin kayo dyan sa mga public school. Sa tingin nyo, maganda ba yung classroom? Hindi.
Tapos, ganitong vlogger yung pantatapat nyo sa akin. Wasak ka rin. Asan ang hustisya para sa bata? Wala. Imbis na atupagin niya pagpapataas ng sahod ng mga teacher natin, nang sa ganon, para walang nagraraling mga teacher na kagaya nito, mga kababayan ko, hindi eh. Ang una niyang ginawa, ang una niyang tinarget, pagpapatanggal ng mga larawan ng mga bayani kasama ng presidente. Dapat ang una niyang tinrabaho, yung sweldo ng mga benepisyo ng mga edukasyon natin, mga teachers natin, mga kababayan ko, 'di ba? Inuna niya. Hindi yung 650 million confidential fund para sa kanya ang inuna niya. 'Di ba? Sino madidismaya? Kayo ba? Kami ba? Sino? Sinong madidismaya? Mga kababayan ko, kung yung mga kawawang pobreng teacher ang nahihirapan dito. Mga kababayan ko, sige nga. Kaya bang i-explain to ni Sarah? Kaya bang i-explain to? Pero kung ganyang vlogger lang din, katulad ni Madam Bondat ang itatapat nyo sa akin, wala lang. Tira pasok lang. Diba? May mamema lang. Kasi bakit? Real talk to eh. Sige nga, i-debunk nyo nga yung sinasabi ko. Bakit hindi napataas ni Sara Duterte ang sahod ng mga teacher? Bakit? Bakit nagrarally ang mga yan? Bakit sumasama sila sa mga aktivista? Upang ipaglaban yung kanilang boses. Pues ako boboses para sa kanila. Tatanungin ko kayo, bakit hindi nyo mapataas at sabihin kay Sara Duterte, pataasin ang sweldo ng mga teacher kaysa yung 650 million confidential pa nang inaatupag nyo? Sige. 19,000 go student? 5.5 billion taxes na hindi nare-remit na benepisyo? Ano pa ba? Di ba? Kaya nga panawagan namin eh. Resign. Hindi ka para dyan. Yun lang yun. Huwag kang mag-aksaya ng pera mo sa mga vlogger na to na ipapahama ka sa bandang huli sa amin. Dahil once and for all, nasa tama kami at alam namin yung sinasabi namin. Diba? Sinasabi namin dito, sinasabi namin sa inyo because this is true. Ito yung katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Kasi wala silang boses sa social media. Ngayon tutulong kami para malaman ninyo kung bakit sila naghihimutok sa gobyerno at akala nila si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. In behalf of my channel, sa lahat po ng mga teachers na nandito, sa lahat ng mga nanay, tatay namin sa loob ng eskwelahan, kasanggaan niyo po kami sa laban ninyo. Sapagkat may pagkakataon po tayo dapat na mapataas natin ang inyong hinihingi at ang benepisyo dapat para sa inyo. Sasamahan namin kayo sa laban ninyo hanggang sa makuha natin to. Kaya hanggat hindi bababayan, mga kababayan ko, hindi po titigil ang katulad namin dito. Kaya huwag kayong umasa na may makukuha kayong respeto sa amin dito. Tuloy natin. Oh my God. Tumataas naman siya yung presyo ng mga bilihin. Tapos hindi pa siya nagtapos doon. Wait lang. Isa pang kagat. Nakita niyo kung gaano kababoy yung vlogger ni Sara? Sara Duterte, ito yung mga hinahire mo ha. Oh. Diba? Kita nyo? Hindi mo siya nagtapos doon. Diba? Pagkatapos sa Duterte, sa mga Marcos, dikit naman sa mga Duterte. Ang sabi niya ba, nagano ba siya nagbigay ng anecdote about his teacher na kailangan mag-abroad kasi hindi na afford ang pamumuhay sa Pilipinas at wala akong sinabing hindi maganda ang pamumuhay sa Pilipinas. Mataas lang ang bilihin sa Pilipinas. Fake news. anong etche-boreche ba ang kanyang kinuwento. So wait lang, balikan natin yung Fake news peddler pala to si Madam Bah. pangako ni Baby BM dati. O, babalikan niya daw yung... Sabi niya pangako ha. Wait lang, balikan natin yung pangako. Ito yung
No, ayan ha. May 2, 2023 sa ano to? Philippine News Agency website. Sabi, sabi? President Ferdinand R. Marcos Jr. has assured overseas Filipino workers that Is that a promise? the government is, ano ba, hindi ko mabasa, to boost the quality of jobs in the Philippines. Because time will come now that when Filipinos won't have to leave or won't have to go abroad out of necessity. Ano ba yan? Bakit naman nag-abroad yung teacher mo? Oh, yan. Let's give it. Pagbigyan natin to. Okay. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, paano mo nasabing pangako? Magkaiba ba ang pangako at saka assured? The President Bongbong Marcos assured. Pinangako ba? First of all, Madam Ellie, pangalanan lang kita, fake news ka doon. Bakit? Ito. Number 1, ang sabi mo pangako, ang pagkakabasa mo assured. Ang ibig sabihin ng assured, sinigurado. Sigurado. But President Bongbong Marcos never said promise to the Filipino people. Ganon. Wala, whatsoever. Wala sa sinabing promise. Assured. Pag sinabing assured, sisiguraduhin. Natupad na ba yung sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan ko. Sa tingin mo, mga kababayan ko, natupad na ba yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos, assurance ni Pangulong Bongbong Marcos, pangako, no? Natupad na ba yung pangarap niya, yung assurance niya? Natupad na ba? Mga kababayan ko, kailan matutupad to? Yung gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos, kailan matutupad to? Mga kababayan ko, kapag napagaanan natin ang buhay ng Pilipino, alam niyo kung ano maganda dyan? Number one ito pasok tayo sa economic. No? Kailangan natin luwagan yung economic provision natin eh. Alam mo kung bakit, mga kababayan ko? Pag yung economic provision natin, lilikha na magandang trabaho sa bansa natin yan, lilikha ng trabaho, lilikha na magandang ira sa bansa natin yan. Alam mo, kayo ni Sara Duterte at mga kagaya mong vlogger na anti-economic chacha, kayo yung mga sumisira sa bansa natin. Ayaw nyo nga ng pagbabago sa bansa natin eh. 'Di ba? Tapos gusto nyo pa hangarin gusto nyo pang ipalabas sa tao na si Sara hindi ganito, ayaw nga ni Sara sa economic provision. Ayaw niya sa economic chacha. Bakit? Mga kababayan ko, Sara Duterte, takot si Sara Duterte. Mga kababayan ko sa economic chacha. Puro kasi sila mason. Ano yun? Shoutout kay Maestro Paul. Yan ha. Diba? Imaginein mo yan. Imaginein mo ito mga kababayan ko. Paano matutupad ni Pangulong Bongbong Marcos yung assurance niya na yan? Kailangan natin ipatupad ang chacha. I challenge you, pag natupad yan chacha at nagkaroon tayo ng economic provision, haantayin ko hanggang 2026, Madam Ellie. Tapos ikaw ang tatawanan ko. Promise ko sa'yo yan. Sisave ko tong video mo na to, ikaw ang tatawanan ko. Tanda mo, may rebanse yan. Hindi pa tayo nagtatapos dito. Ano ba yan? Nakakainis naman. Tingnan nyo naman mga kababayan ko, di ba? Paano mang alipusta ng OFW to? Sinusuportahan nyo to? Paano pangako naman yan? Hindi natupad. Pangako. Assurance ka, tapos pangako. Aral ka nga! Talaga itong mga to? Nagrali pa kayo dyan? Teka, kumain na kayo ng insermado sa mga bahay niya. Di sana, saya-saya, alikabok, ano ba yan? Walang kwentang vlogger.